Yo, what's up guys? I'm back with another video. For today, aakit na tayo sa Marilaki. Kasi gusto ko mag-share sa inyo ng mga tips and tricks kung paano mag-motor, or ano mga tips ng pagmumotor, lalo sa mga baguhan, nagsisimula mag-big bike or mag-scooter. It goes with anyone naman, itong mga tips ko. So samahan nyo ako, tara akit tayo ng Marilaki ngayon. For our first tip guys, we need to know the traffic rules. So yan ang number one tip ko sa inyo, no traffic rules. Ano ba yung mga traffic rules? So dapat alam nyo to, double solid lane, oy, ganyan. Rules. So dapat alam natin yung mga signages, yung mga ano ibig sabihin nitong broken lane, solid yellow lane, solid double yellow lane. Tingnan mo to. Ano pa? Marami yan, pedestrian yan, yung line na yan, itong line na yan, dapat alam nyo yan guys, pati sa bike lane. So sige, explain ko yung konti lang, yung mga on the top of my head lang. Ito Petron, wait lang, papagas muna ako. Traffic dun, oh. 500 po, 95. So ang unang-unang guys is no traffic rules. So example, yung pinakita ko kanina guys, na before yung pedestrian meron white line. So kapag meron po tayong pedestrian na nakikita na tatawid guys, yung white line, yung dyan tayo titigil, hindi sa malapit sa pedestrian, pero yun dyan dapat tayo titigil before the pedestrian. Yan. Tapos mga broken line, alam nyo naman yan, pwede mag-swerve or pwede mag-change lane, basta safe. Double solid yellow lane guys, bawal mag-overtake. Uy, sumasabit. Thank you po. Tara, tuloy natin. Itong blue line naman guys, I think dito sa Rizal or dito lang sa road na to, ang ibig sabihin itong blue solid yellow lane is bicycle lane ata. So bakit ako papasok dito sa bicycle lane guys? Baka bawal, diba? Hindi. Kung makikita nyo guys, may wait lang, hanap tayo ng ano, ito na to. Nakita nyo guys, may arrow. Wait lang, hanap pa tayo na iba. May tatlong arrow yan eh, or ipakita ko na sa screen guys kung ano ibig sabihin ko. So meron tatlong arrow yan. Kapag may tatlong arrow, tulad yan, tatlong arrow. Pag may tatlong arrow, ibig sabihin for sharing yung part na yan. So pwede pumasok yung mga motor dyan. I'm not sure lang sa sa mga sasakyan, pero alam ko sa motor pwede. So since medyo marami yung mga tips ko guys, hindi ko naman i-in-depth lahat ito, para medyo short lang din yung video natin. Punta na tayo sa number 2 tip ko, tips and tricks. Wait lang, kailangan ko buksan yung kodigo ko eh. So for my second tip guys is adapt to road conditions. Yan. Kasi lalo din sa Philippines at kahit saan naman, hindi pare-parehas ang kalsada. So iba yung sa track day, iba yung sa racetrack, iba dito, iba sa probinsya, iba sa bahay nyo, diba? Iba-iba yung road conditions. And ngayon sabihin natin asfalto, diba? So makapit to, pero tingnan nyo yan guys, diba? May buhangin, may mga stuff, may mga debris sa kalsada. So kailangan natin mag-adapt. So yung riding style natin, hindi siya pwedeng iisa lang. Magbabase din siya sa road conditions ng dinadaanan natin. Ayan, may mga lubak, 'di ba? Basa, oily, madula. So hindi pwedeng lahat iisa yung riding style mo doon, kasi lalo sa pag-akyat natin mamaya sa Marilaki, may iba't ibang road conditions. So kung babanking ka, mag-iingat ka kasi minsan basa. Baka yan, tulad nito basa, diba? So very slippery, lalo to naka-slick tires to. Hindi naman, ewan ko, slick ba tawag dito? Pero yung stock na ito kasi made for the road and racing siya, racing ready. So yung labas ng tubig dito sa tires ko, hindi kasing lakas or hindi kasing dami ng labas ng wet tires talaga. Yan, mga lubak. At saka ito guys, delikado to, lalo pag basa. Itong mga linyang ganyan,
yung mga white lines, basta yung mga signs sa kalsada, madudulas yan lalo pag basa or may buhangin. So mag-iingat po tayo lahat lagi. Kasama dito guys sa adapting road conditions yung motor nyo. So syempre ito, hindi to pwede sa maputik na kalsada kasi sports bike siya eh. Pero adventure bike, 'di ba? Pwede. So yun yung isang example din. Keep that in mind din pag nagmo-motor kayo. Sana di umulan. Sa third na ba tayo? Yan, sa third. So let's practice defensive driving lagi. Nako, lalo dito sa Rizal, yung mga tricycle or e-bikes, gustong nila lagi nasa gitna sila na hindi ko maintindihan kung bakit. Lagi tayong defensive driving guys. Lagi yung tatandaan yan. Kasi okay na yung bumagal kayo, huminto kayo, basta walang disgrasya guys, or walang mangyari. So always practice defensive driving. Lalo dito sa Philippines guys, napaka-chaotic ng mga kalsada dito. Yan, isa sa pinaka-chaotic na napuntahan kong lugar is, I think it would be Commonwealth. Sige, yeah, Commonwealth talaga, grabe dyan. Kasi parang sabi ni Kuya Ayan, lahat ng sasakyan, pero aeroplano at saka barko nandun. May tricycle, may motor. Ay, dito na pala tayo sa Shell Boso-Boso. Hi guys. So ayan, sa Commonwealth may tricycle, may e-bike, may bisikleta, may big bike, may small bike, may jeep, may bus. Ano pa? Basta lahat guys andun. Truck andun. Napakalaki ng lane, di ba? Tapos kailangan may isang lane ka, lalo pag motor ka. So yan, lagi natin i-practice. Lagi natin i-practice ang defensive driving. Medyo lumalamig na yung hangin, ang sarap. As much as possible guys, umakit lang ako dito pag weekdays kasi konti lang yung tao. And skill yun guys skill yung defensive driving na napag-aaralan talaga siya. Hindi lang sa motor guys, kahit sa sasakyan, diba? Kailangan natin talaga ng defensive driving. At saka calmness ng ulo talaga. Ganda na dito sa Marilaki, no? Kaya siguro ang dami nang umakit dito, lalo pag weekends o kaya holidays. Sa mga ganito guys, lalo yan mga palengke, huwag niyong bibilisan, promise. Kasi ang daming lumalabas dyan, daming sumusulpot dyan. Pati mga aso guys, sobrang delikado nun. Yung mga hayop kasi hindi natin kontrolado, diba? Hindi natin alam kung ano gagawin nila. Hindi natin mape-predict lagi. Number 4. Punta tayo sa number 4, tips and tricks ko. So ang fourth is lane splitting. So dito naman sa Philippines, allowed naman ang lane splitting, di ba? Pero lagi tayong cautiously mag-lane split. May explain po ba ako doon? Kasi parang self-explanatory na siya eh.
be cautious lang sa pagle-lane split. Allowed siya pero cautious lang. Huwag naman natin sagarin, no, yung pagle-lane split natin. Tama, pang fourth na siya. Sarap, ang sarap talaga. Bira na ako umakit dito guys, gawa nga ng ang daming aksidente dito, ang daming issue dito sa Marilake. Kaya iniiwasan ko talaga to Pero para sa akin, ito na yung start ng Marilake. So kapag sinabi niyong Marilake, for me ito yung start. Ito dati yung ito nga yung Wiwi Mountain. Ito dati hindi pa to aspaltado. Ay, tama ba? Hindi pa siya aspalto. Aspaltado. Woo! Ayun o, delikado yun pagbasa yung mga yan guys. Mga kalsadang ganyan. Ayun o, ang dulas niyan. So sana may buwi pitik pa ngayon. Kasi anong oras na Hello. Balik tayo sa topic guys. Medyo natutuwa ako kasi ako lang mag-isa Wait, may sasakyan pa. So my fifth tip and trick is to use signal lights. Grabe to guys. Ito yung para sa akin. So hindi ko alam kung bakit ang daming hindi gumagamit itong signal light na to. Kasi isang pindot lang naman yan malalaman na kung kakanan ka o kakaliwa, 'di ba? Isang ganun lang yun guys Bakit sobrang halaga nun? Kasi guys, makakadiskarte yung nasa likod nyo. Hindi siya mabibigla, ay kakanan pala to, ay kakaliwa to. Lalo sa intersection, di mo alam, 'di ba, kung kanan o kaliwa siya. Sobrang halaga nito guys, para din sa safety ng iba. Makagawa sila ng sariling diskarte. Woo! Bossing! Ay! Sarap lang ng ganito guys, wala kang hinahabol na oras. Woo! Chill ride. Pero kanina guys, medyo baka ako, pero wala naman ako kasabay Sarap talaga guys, lalo sa mga rides. Kapag syempre mag-ride tayo guys, mag-ride tayo, group ride, tapos hindi naman kayo naka-intercom, or kahit naka-intercom kayo guys, ang hirap diba guys kapag ay liligo na pala dito, hindi ako nakapag-signal sa dumiretso. Ang dami ko experiences na ganyan. Hindi sa hindi kinakuyayan siya kay daddy, pero sa mga kasama namin mag-ride na iba, hindi sila nakapag-signal, o kaya nagsisignal kami, hindi nila na-realize o hindi nila binabasa or na-acknowledge yung signal light namin. So napapasobra sila. Sarap. Pero siguro mas masarap kung 650 dala ko tapos ganito kasi hirap dalhin ito pag gantong basa, kasi gusto niya mabilis Hello. Pero our next tip and tricks is to plan for long rides guys. Alam ko yung pagplinano, diba guys, lalo sa Pinoy. Pero pag plinano hindi natutuloy, diba? Mas pinaplano, mas hindi tumutuloy. So tigil muna tayo dito para i-explain ko.
Yeah. Okay. So, for mga long rides, lalo sa bago, ang tip ko dyan guys is planuhin nyo. Kasi kapag di nyo plinano guys, mahirapan kayo, promise. Lalo sa mga first ride. Ito kasi guys, malapit lang to sa akin. Pero ang planuhin nyo guys sa long ride is yan kung saan kayo magpapahinga, mag-break, saan may gasolinahan guys, diba? Saan pwede kayong kumain. At saka mga i-estimate nyo na, i-research nyo na kung ano yung estimated time of arrival nyo. At saka estimated time of departure nyo doon, diba? Tingnan nyo siya. Lo. Nakita nyo ba yun guys? Naka-record ba? Nakita nyo ba yun guys? Nakatayo siyang bumabanking dyan. Anong ginagawa niya? Anyway yan, plan for long ride. At saka yan, another is alamin nyo kung anong daan ang dadaanan nyo. Kasi minsan, diba, di pwede yung scooter or may ginagawang kalsada, malubak yung dadaanan nyo, puro truck yung kasama nyo. So maganda guys, iplano nyo, lalo pag group ride. Pero alam ko yung hirap ng nagpaplano, tapos pagdating 1 day or 2 days before, diba, lahat nagbaback out, ikaw na lang yung ready para sa ride. Pero yan, isang tip ko yan, mag-plan for long rides. Tara, let's go. Tambay tayo dito sa Manukan. Uy, dapat dun pala may tindahan din, oh. Banda dun. Dito tayo. Sarap tumambay pala dito pag walang tao. Appreciate lang natin yung nature. Ay, sarap. Ang isa pang tip ko guys is mag first gear kayo, lalo pag inclined. Mas maganda talaga guys na naka first gear. Ingay. Mas maganda talaga guys na naka first gear kasi hindi siya dudulas. Sure kayong hindi siya dudulas sa layan, no? Basa kalsada tas incline. So sure na sure ako na hindi yan dudulas. So yan, isa pang tip yan. For our next tip, ito, avoid rush hours. Yan, napaka ano to, handy na tip to kasi lalo sa nagpapasok araw-araw. Ako dati sa DOT, alam na alam ko lahat ng rush hour, lalo sa Pasig, Marikina, Marcos Highway. Yan, yun yung mga alam kong rush hour. Dito din sa Marilac. Kaya ako gantong time pumunta, it's 12:11. Alam ko patay na oras to dito sa Marilake. Nakauwi na lahat ng mga pumipitik. Hindi naman lahat, pero sa weekend kasi 12 meron pa eh. Pero usually gantong oras, patay na oras dito sa Marilake. Lalo dun sa Kogyo guys, sobrang traffic dun. So sana makauwi ako ng mga siguro 1 or 2. Pababa na ako nyan, or nakababa na ako nyan, para iwas traffic. Kasi sobrang traffic guys pag ano, dito sa Marilake, promise. Sa ano pa lang, sa Kogyo pa lang, grabe yung traffic. So alamin nyo lahat ng rush hour sa lugar nyo or kung saan kayo pupunta. Iwasan nyo, try nyo iwasan yung mga rush hours. Yun yung isang tip ko. For our next tip guys, sobrang handy kasi tumigil ako. Our next tip is use proper tires and maintenance. So saktong-sakto yan guys dito kasi nakapark ako. So every before ride, if possible, i-check nyo lagi guys yung tire pressure nyo. Sobrang importante ng tire pressure. Hindi ko ma-explain eh, pero kasi ako nararamdaman ko yung tire pressure ko kung malambot o matigas. So ang laking effect niyan, lalo example dito banking, 'di ba? So yung matigas na tires, less grip siya. Lang dami tumadaan. So yung more PSI na tires or mas inflated na tires, mas matigas siya naturally, 'di ba? So ang nagagawa ng mas matigas na tire guys is less grip siya sa kalsada. Pero mas matulin siya, alam ko ah. Ang less tire pressure guys, mas makapit siya. Nakalimutan ko lang yung mga pros and cons na matigas and mas malambot na tire, pero i-research nyo na lang. Pero ang tip ko guys, laging ang recommended siguro -2. -2, depende din kasi sa bigat nyo guys eh. So usually ako kung 32 ang harap or 33 to, lalagay ko lang sa 30 or 31.
Ito. Tapos usually yan, before every long ride, chine-check ko siya. Tsaka pag na-stuck guys, kasi pag na-stuck, nawawalan siya, nababawasan siya ng hangin. So check nyo yan lagi. Ang PSI nito sa likod ay 36 PSI front. Rear is 42. So 36 to 42. Taas pala ng PSI nito, no? So always check your tire pressure, sobrang importante. Kahit sa sasakyan, actually lalo sa bike guys, sa mga nagbabike, mga road bike at saka mountain bike, sobrang selan nila sa PSI na nilalagay nila kasi wala silang shocks eh. So ramdam na ramdam nila yung lubak kapag mas inflated, diba? So yan, that's another tip. Hey Harleys. For our final tip guys is beware of mountain roads. Hindi naman beware, ano ba tamang wording? Basta be cautious sa mga mountain roads. So ano ba i-expect dapat natin sa mga ganitong lugar like Marilaki? So ang una-una is maraming incline to at saka pababa, diba? So yun yung isang kailangan natin isipin, yung lakas ng motor natin, 'di ba guys? Yung roadworthiness ng motor natin, kung kaya niya ba. Kasi ang hirap masiraan dito guys, walang pagawaan ng motor dito sa mga mountainous roads, 'di ba? Ano pa yung skill set nyo, kasi usually pag mountainous roads like itong Marilaki, ang daming twisties guys. So dapat match yung confidence no at saka yung skill nyo. Hindi siya pwedeng puro confidence lang guys, at saka hindi lang siya pwedeng skill lang. Kailangan magkasabay sila para safe ka. Alam mong safe ka mag-drive, alam mong hindi ka mag-overshoot, diba? Tsaka ano pa ba pwede expect? Yan, ang pwede nyo expect dito sa mountainous roads, yung mabuhangin siya. Kasi lalo din sa Philippines, ang dami nagka-quarry guys, diba? Tsaka daming landslide, tsaka yung ginagawang kalsada. So expect nyo na may parts talaga na mabuhangin, may mabato, may basa. Ayun. Pero dito sa Marilaki guys, sobrang ganda na nga. Tignan nyo, asfaltado na. Asfaltado na naman. Asfalto siya. Sarap no? Ba't na masarap umakit sa Marilaki? Wala kang kasabay. Malamig, maganda panahon, ang daming puno. Pero hindi ko talaga alam kung saan ako pupunta eh. Basta nag-ride lang ako eh. Hindi ko alam kung gusto kong kumain or bababa na ba ako. So those are my tips and tricks guys sa pagmamotor. I hope you guys liked it. So comment kayo guys kung meron pa kayo, kung agree ba kayo, disagree, or meron pa kayo idadagdag sa mga tips para sa mga nanonood din guys. Para sa lahat naman to eh, para maging safe tayo sa daan lagi. Sana gusto niyo rin yung color grading ko guys. Ang hirap kaya mag color grade ng mga videos. So sana nagustuhan niyo to guys. And if you do, don't forget to like, comment, and share this video. And don't forget to subscribe. And before we end guys, gusto ko ma-enjoy nyo naman yung cinematic view. Sana meron akong nakuhang magandang cinematic view. Pero ito, pasok natin yung cinematic view bago mag-ending. Bye bye guys! Enjoy the cinematic view! Woo!